hindi totoo ang sinasabi nila na yung PhilHealth funds ay ginamit para sa ibang mga healthcare services. Malinaw na ginamit siya sa mga DPWH projects at yung pera ay ginagamit hanggang ngayon sa mga DPWH projects kasi hindi pa natapos ang mga proyektong ito. Sa sarili kong distrito, meron pong mga DPWH projects na based on the documents ay pinondohan ng PhilHealth funds. At ang isa din sana sa mga pwedeng gawin ngayon ay ibalik yung pera na binayad sa mga contractors sa mga PhilHealth funded projects para hindi ang taong bayan sa 2026 budget ang magbabayad sa 60 billion pesos na ito. Po, doon sa 2025 budget po sa ngayong taon, kinwestiyon na po ito sa Korte Suprema. Sa tingin niyo po, gaano kahalaga na maglabas na po ng desisyon ang Korte Suprema? Inline na rin po dito po sa 2026 budget na maaring magkahalintulad yung modus or sistema ng pagbabudget po natin po, Congressman. Thank you for bringing that up kasi parang nalimutan na rin ng tao sa daming mga kontrobersiya na just last week, nagdesisyon ang Korte Suprema na mali ang paglipat ng PhilHealth funds para sa unprogrammed appropriations na hindi ito inaamin pero gusto ko pong linawin ito sa inyong show. Yung unprogrammed appropriations ginamit para sa DPWH projects na ang karamihan ay flood control. Yung pera sa PhilHealth, imbes na ginamit sa kalusugan, ay ginamit sa flood control. At ang mga kontraktor ay hanggang ngayon binabayaran pa gamit ng pondong inilipat na ito at imbes na ibalik yung pera, kasama sa 2026 budget, yung 60 billion pesos na pambayad sa nilipat mula sa PhilHealth. Kaya doon din po ako nalulungkot na parang they're getting away with having misappropriated the PhilHealth funds. But I think there's people who are planning to file further cases on the individuals who were part of the conspiracy to transfer PhilHealth funds for flood control. Opo, sa same po na desisyon ng Korte Suprema doon sa PhilHealth funds po, Congressman, may ilan po na nagpahayag ng opinyon ng mga associate justices at nagsasabing mali yung paglalaan or pagpapataas ng budget doon sa ni-request. Kumbaga, nag-request ang presidente or yung executive ng ganitong halaga, mali daw po na taasan pa ito. Ang pwede lang, it's either panatili ang request o di kaya bawasan. Marami pong may nagsasabi na unconstitutional po itong ganito. Kayo po bilang parte po ng Kongreso, sumasang-ayon po ba kayo dito po? Though wala pang definite talaga na desisyon ang Korte Suprema ukol dito. Di ko alam kung meron bang nag-question kung pwede bang dagdagan ng sobra-sobra sa hinihiling ng executive para sa mga project po or sa budget natin sa kada taon. Definitely mali. At I think ang consensus naman sa ngayon ay mali ang paglipat ng PhilHealth funds dahil ito po ay para sa PhilHealth members at pinondohan din ng sin tax law na nakalagay sa batas dapat mapunta lang sa PhilHealth. Kaya ang nakakalungkot po ay parang dahil sa desisyon move on na tayo pero wala pang napanagot sa maling ginawa nila. At ang muling gusto kong linawin po ay hindi totoo ang sinasabi nila na yung PhilHealth funds ay ginamit para sa ibang mga healthcare services. Malinaw na ginamit siya sa mga DPWH projects at yung pera ay ginagamit hanggang ngayon sa mga DPWH projects kasi hindi pa natapos ang mga proyektong ito. Sa sarili kong distrito, meron pong mga DPWH projects na based on the documents ay pinondohan ng PhilHealth funds. At ang isa din sana sa mga pwedeng gawin ngayon ay ibalik yung pera na binayad sa mga contractors sa mga PhilHealth funded projects para hindi ang taong bayan sa 2026 budget ang magbabayad sa 60 billion pesos na ito. Congressman, lagi pong nirarason ng mga humihingi ng budget na kailangang ipanatili. Halimbawa, sa DPWH, sasabihin na dapat mapanatili yung request namin, hindi mabawasan dahil baka maapektuhan yung mga proyekto na nakalaan po.
Ito po ba'y paniwala? Kasi sa halos taon-taon nitong mga nakalipas, lagi nating naririnig yung substandard, no? Palyado, ghost projects at meron pang nabanggit nga ang kasama nyo po dyan sa Kongreso, si Congressman Sid Ungab, na minsan ang napapriority pa yung mga unprogrammed na mga proyekto imbis na paglaanan po ng pondo, budget natin, yung mga matagal ng mga proyekto na needed na lang talaga ng budget. Marami po yan, mga malalaking proyekto na umpisahan pa ng nakalipas na administration, hindi na paglalaanan po ng pondo. Pero talagang ano na yun, dumaan sa matinding pag-aaral. Pero nauuna yung mga unprogrammed, which is common na nagiging sanhi din po ng anomalya po, Congressman. I definitely agree that we do not need these projects for economic growth. Unang-una kasi hindi naman pinipili ang mga proyekto ng mga engineers ayon sa pangangailangan. Pinipili ito ng mga politiko kaya nga tinatawagang pork barrel ito. At madalas, tulad ng example ng flood control, pinipili sila ayon sa kung ano yung pinakamalaking kita. At ang isa ding masasabi ko na resulta nito ay hindi naman ito nagbe-bring in ng investment sa ating bansa. Ang foreign direct investment ay nasa pinakamababang level mula sa 2020, if I'm not mistaken. At mula sa aking karanasan sa pribadong sektor, wala namang investor na pumasok sa Pilipinas sa mga nakaraang mga taon na nagsabi dahil sa mga DPWH projects sila pumapasok dito. Ang sa tingin ko pinakamalaking factor bakit walang mga foreign investors sa Pilipinas ngayon ay dahil sa political instability at corruption issues. At kapag ang ating bansa ay embroiled pa rin sa mga corruption issues, kasama na din dyan yung lumabas na issue on the BIR giving letters of authority to many businesses even if there is no legitimate tax issues for them, just as harassment. Parang lahat-lahat ng mga sangay ng gobyerno ay nagko-contribute sa perception na hindi magandang investment destination ng Pilipinas, na ang resulta ay bumaba ang ating economic growth at konti lang po ang ating new job creation kaya tumataas po ang ating unemployment. So ang solusyon para sa ating economic growth ay hindi karagdagang DPWH projects. Dapat nating bawasan ang korupsyon at i-achieve ang political stability. Bago lang ulit si partner MJ, balikan ko lang yung naging desisyon po ng Korte Suprema. Sa tingin niyo po, kasi debate rin po ito, kung yung return or restore. Kasi ang sinasabi po, ang pagkakaintindi ng mga nakakausap natin, ang pagkakaintindi nila sa desisyon ng Korte Suprema, isauli yung inilipat. Pero meron din kautusan doon na isama doon sa 2026 budget. Pero 'di ba po ba parang double taxation ba ito? Kasi yung unang tax yun yung naibigay pero kinuha sa kanila, no? Ngayon, kokolekta na naman ng tax para itatapal doon sa unang kinuha. Ano po ang take nyo dito po, Congressman? Tama, mali po talaga na ang solusyon ay ang taong bayan ang magbayad para sa mga inilipat na pondo na napunta naman sa flood control. Ang talagang dapat ay singilin natin sa mga contractor at yung ibang mga nakinabang sa mga contractor na yan na sila yung magbayad ng 60 billion na ito. Ang isang madalagdagan ko rin ay kulang pa nga din yung 60 billion kasi binawasan pa nila yung dapat pumunta sa PhilHealth sa 2026 and 2025 budget. Kaya in effect, if you look at the total amount that should have been going to PhilHealth after all these years, kulang na kulang pa siya at hindi natin ibinalik yung inilipat na pondo, binubuo lang natin yung pondo na dapat na pupunta sa PhilHealth all these years na hanggang sa 2026 budget ay kulang pa.